Kay Stella Sihandelar, salin ni Ruth Ilanya S. Mabanglo, mula sa mga liham ng isang prinsesang Japanese. Ibig na ibig kong makakilala ng isang babaeng moderno. Iyong babaeng malaya na kapag mamalakit, makakakit ng aking loob. Iyong masaya, may tiwala sa sarili, masigla't maagap na hinaharap ang buhay. Puno ng tuwa at sigasig, pinagsisikapang hindi lamang ang sariling kapakanan at kundi maging ang kabutihan ng buong sangkatauhan. Buong kasabikan kong sinasalubong ang pagdating ng bagong panahon. Totoong sa puso't isip ko'y hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga Indian, kundi sa piling ng aking mga puting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong kanluran. Kung pahihintulutan lamang ng mga batas ng aking bayan, wala akong ibig gawin kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtatrabaho't nagsisikap na bagong kababaihan ng mundo. Subalit nakatali ako sa mga lumang tradisyong hindi maaaring suwayin. Balang araw, maaaring lumuwag ang tali at kami pawalan. Ngunit lubhang malayo pa ang panahong iyon. Alam kong maaaring dumating iyon, ngunit bago pagkatapos pa ng 3 o 4 na henerasyon. Alam mo ba kung paano mahalin ng bago at batang panahon ito ng buong puso't kaluluwa? Kahit nakatali sa lahat ng batas, kaugalian at kumbensyon ng sariling bayan. Tuwirang sumasalungat sa kanlurang hinahangad ko para sa aking kababayan ang lahat ng mga institusyon namin. Wala akong iniisip gabi't araw, kundi ang makagawa ng paraang malabanan ang mga lumang tradisyon namin. Alam kong para sa aking sarili magagawa kong iwasan o putulin ang mga ito. Kaya lamang ay may mga buklod na matibay pa sa alinmang lumang tradisyon na pumitigil sa akin. At ito ang pagmamahal na inuukol ko sa mga pinagkakautangan ko ng buhay. Mga taong nararapat kong pasalamatan sa lahat ng bagay. May karapatan ba akong wasakin ang puso ng mga taong walang naibigay sa akin kundi pagmamahal at kabutihang mga taong nag-alaga ng buong pagsulong? Ngunit hindi lamang tinig nito ang umabot sa akin. Ang malayo, marikit at bagong silang na Europe ay nagtutulak sa aking maghangad ng pagbabago sa kasalukuyang kalagayan. Kahit noong musmus pa ako'y may pang-akit na sa aking pandinig ang salitang emansipasyon. May isang naiibang kabuluhan ito, isang kahulugang hindi maaabot ng aking pangunawa. Gumigising ito para sa hangaring ang pagsasarili at kalayaan, isang paghahangad na makatayong mag-isa. Ang puso ko'y sinusugatan ng mga kondisyong nakapaligid sa akin at sa iba. Buong lungkot na pinag-aalap ang mithiin kong magising ang aking bayan. Patuloy na lumapit ang mga tinig na galing sa malayong lupain, umaabot sa akin at sa kasiyahan ng ilang mga nagmamahal sa akin at sa kalungkutan ng iba. Dala nito ang binhing sumipling sa aking puso, nag-ugat, sumubod hanggang sa lumakas at sumula. Ngayon kailangan sabihin ko ang ilang bagay tungkol sa sarili upang magkakilala tayo. Panganay ako sa 3 babaeng anak ng Regent Villalara. Ako'y may 6 na kapatid na lalaki at babae. Ang lolo kong si Pangeran Alio Chonelguero ng Demac ay isang kilalang lider ng isang progresibo noong kapanahunan niya. Siya rin ang kauna-unahang regent ng Gitnang Java na nagbukas ng pinto para sa mga kanakutin mula sa ibayong dagat, ang sibilasyong kanluran. Lahat ng mga anak niya ay may edukasyong European at halos lahat na iyon na ang ilan ay patay na ngayon
ay umiibig o umilig sa kanlurang minana sa kanilang ama. At nagdulot naman ito sa mga anak nila ng uri ng pagkakakilanlang nagisnan nila mismo. Karamihan sa mga pinsan ko at nakakatandang kapatid na lalaki ay nag-aral sa Hoover School, ang pinakamataas na institusyon ng karunungang matatagpuan dito sa India. Ang bunso sa tatlong nakatatandang kapatid kong lalaki, 3 taon na ngayon nag-aaral sa Netherlands, at nagtulikod din naman doon bilang sundalo ang dalawa. Samantala, kami mga babae bahagya ng magkaroon ng pagkakataong kapamilya dahil na rin sa kahigitan ng aming lumang tradisyon at kombinasyon. Labag sa aming pagwaliang pag-aralin ang mga babae. Lalo kailangan lumabas ng bahay araw-araw para pumasok sa eskwela. Ipinagbabawal ng aming kaugalian na lumabas man lamang ng bahay ang babae. Hindi kami pinapayagang pumunta sa anuman, iban lamang kung sa paaralan, at ang tanging lugar na magtuturong maipagmamalaki ng syudad namin na bukas sa mga babae ay ang libreng grammar school ng European. Nang tumuntong ako ng 12 taong gulang, ako ay itinalik sa bahay. Kinakailangang ikahon ako. Ikinulong at pinagbawalang makipag-ugnayan sa mundong nasa labas ng bahay. Ang mundong hindi na makikita marahil liban kung kasama ko na ang mapapangasawang estranghero. Isang di kilalang pinili ng mga magulang ko, ang lalaking ipinagkasundo sa akin nang di ko namamalayan. Noong bandang huli, nalaman kong tinangka ng mga kaibigan kong European na mabago ang pasyang ito ng mga magulang ko para sa akin. Isang musmus pa na nagmamahal sa buhay. Subalit wala silang nagawa. Hindi nahikayat ang mga magulang ko na kulong ako ng tuluyan. 4 na mahabang taon ang pinagal ko sa pagitan ng makapal na pader at hindi ko nasilayan minsan man ang mundong nasa labas. Hindi ko alam kung paano ko pinalitas ang mga oras. Ang tanging kaligayahang naiwan sa akin, pagbabasa ng mga librong Dutch at ang pakikipagsulatan sa mga kaibigang Dutch na hindi naman ipinagbabawal. Ito lamang ang nag-iisang liwanag na nagpakulay sa hingkap at kainit-init na panahon ito. Na kung inalis pa sa akin, ay lalong nang naging kaawa-awa, lalo sigurong nawala ng kabuluhan ang buhay ko't kaluluwa. Subalit dumating ang kaibigan ko at tagapagligtas, ang diwa ng panahon. Umalingaw-ngaw sa lahat ng dako ang mga yabag niya. Nayanig sa paglapit niya ang palalo't matatag na balangkas ng mga lumang tradisyon. Nabuksan ang mga pintong mahigpit na nakasara. Pusa ang iba na may pininit at bahagya lamang, ngunit bumukas pa rin at pinapasok ang mga di inanilahang panahon. Sa wakas, nakita ko muli ang mundo sa labas nang ako'y mag-12 na taon. Salamat sa Diyos, malalabasan ko ang aking kulungan ng malaya at hindi nakatali sa isang kung sinumang bridegroom. At mabilis pang sumunod ang mga pangyayari, nagpabalik sa aming mga babae ng mga nawala naming kalayaan. Nang sumunod na taon, sa oras ng pagtatalaga sa poder ng bata pang prinsesa bilang reyna, Wilhelmina ng Netherlands, opisyal na inihandog sa amin ng mga magulang namin ang aming kalayaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aming buhay, pinayagan kaming lumabas sa bayan namin at pumunta sa syudad na pinagdarapusan ng pagdiriwang para sa okasyong iyon. Anong dahilang tagumpay ito? Ang maipakita ng mga kabataang babae tulad namin ang sarili sa labas na imposibleng mangyari noon. Nasindak ang mundo,
Naging usap-usapan ang krimeng iyon na dito'y wala pang nakakagawa. Nagsaya ang aming mga kaibigang European at para naman sa amin, walang reynang yayaman pa sa amin. Subalit hindi pa ako nasisiyahan. Lagi, ibig kong makarating sa malayo. Mas malayo, wala akong hangaring makapamista o malibang. Hindi iyon ang dahilan ng paghahangad kong magkaroon ng kalayaan. Ibig kong malaya upang makatayo ng mag-isa, mag-aral, hindi para mapailalim sa sinuman, at higit sa lahat, hindi para pag-asawahin ng sapilitan. Ngunit dapat tayong mag-asawa. Dapat. Ang hindi pag-aasawa ang pinakamalaking kasalanang magagawa ng isang babae Muslim. Ito ang pinakamalaking pagkakaloob ng isang katutubong babae sa kanyang pamilya. At ang pag-aasawa para sa amin, mababaw pang ang ekspresyon ang sabihin miserable. At paano nga ba hindi magkakaganoon? Kung tila ginawa lamang para sa lalaki ang mga batas. Kung pabor para sa lalaki at hindi para sa babae ang batas at kondisyon. Kung ang lahat ng kaluwagay para sa kanya lang.